Hello, kamusta tayong lahat? I thank my Jesus Christ, my Savior and Redeemer, for giving His life for us. He died for our sins, for our iniquities, so that we may live and to be with our Father and claim our birthright as children of the Almighty God, the Creator of heaven and earth. We are blessed because our Father is powerful. He created the earth out of nothing. And I praise the Holy Spirit for always guiding us, for always teaching us, for always reminding us of the goodness of our Father and of the sacrifice of Jesus, that He died on the cross and after 3 days He rose again from the dead, just to prove to people that we have a hope and a future with our Father. That's how good our Father is, and Jesus Christ and the Holy Spirit. So last time we read 2 Samuel chapter 5. So here in 2 Samuel chapter 5, David has been anointed as King of Israel, not just King of Judah, but King over Israel. And he was 37 years old when he reigned as king over all Israel. And he reigned for 40 years. At dito rin ang time na nakuha ni David ang Jerusalem from the Jebusites, from the unbelievers, from the arrogant people. Dito na-establish ang City of David. Si David, he became known up to the place in Tyre and Sidon. He became famous that the king of Tyre had sent messengers to David, and also cedar trees and carpenters and masons to build David a house. Dahil walang bahay si David, isa siyang parang vagabond. Wala siyang sariling bahay. He was born in Bethlehem. Tapos napunta siya kay Saul sa Gibeah, and then napunta siya sa wilderness of Ziph dahil nagalit sa kanya si Saul, no? Noong time na yun tumakas na siya, and then napunta siya ngayon sa Ziklag, and then noong time Hebron, then after Hebron, ito na Jerusalem. And David took more wives and concubines, not because he wanted to, pero ito ay kanyang iniregalo sa kanya to make treaty or pact with him. Yung mga tao, yung iba-ibang mga gustong maging affiliated or associated, ma-associate sa name ni David. So, tsaka ng time na to, meron na rin mga merchants. So, gumagana na yung government, no? Under David's reign. So, kung may mga taga-ibang lugar na gustong magkaroon ng business sa kanya, tapos mayamang lugar or mayamang tao, para maging
binding ang contract. Ibinibigyan siya ng concubine or wife. Kaya dumami na ang kanyang mga asawa at concubine. Kaya siya nagkaka-concubine dahil yung mga tao na walang maibigay sa kanya na anak para maging asawa, ang minibigay ay kanilang mga servants. Gaya kay Bilha tsaka kay Zilpa ba yun, na servant ni Rachel at ni Leah. At nung time na to, the Philistines were defeated. Dahil si David lagi niyang ina-ask si Almighty Father kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang kanyang strategy. Wise decision making ang ginagawa ni David because he's asking the Lord's plans and yung help and advice. Nakikinig si David kay Almighty Father. Paano nakikinig ni David? Paano niya napapakinggan? Si Abiathar, kasama niya, ulitin ko, high priest, si Abiathar, merong ephod. At yung ephod, meron yung breastplate. Underneath the breastplate, nandun yung Urim and Thummim. Doon sila nakikipag-communicate kay Almighty Father. Pero ngayon, hindi na natin need to use the Urim and Thummim. We can call on the name of Jesus Christ. He is our high priest. Di ba si Abiathar, siya yung priest? Ngayon, wala nang si Abiathar, hindi na priest si Abiathar, wala nang high priest ngayon. Sino na ang high priest? Si Jesus Christ. Siya ang ating high priest. Kaya, kung meron tayong mga requests kay Jesus Christ, we will use the name of Jesus Christ, and He will do it. All for the glory of the name of the Almighty Father. Dahil pag tinatawag natin si Jesus Christ, napapapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Only Jesus. Wala nang iba pang name. So dito tayo sa 2 Samuel chapter 6. Again, David gathered all the choice men of Israel, 30,000 choice men or valiant men of Israel. Not just men of Judah, but all over Israel. Verse 2, and David arose and went with all the people who were with him from Kirjath Jearim or Baal Judah. No? Na iba yung pangalan. Kay dati, ang tawag ay Kirjath Jearim. Ngayon, nung si David na, Baal Judah. So, nakasulat din ng Kirjath Jearim sa Joshua chapter 15 verse 9 at 1 Chronicles chapter 13 verse 6. To bring up from there the Ark of God. Kasi alam naman natin na yung Ark of God or yung Ark of the Covenant nasa Kirjath Jearim. Una, nasaan yung Ark of the Covenant? Nasa Gilgal. No? From Moses, napunta sa Gilgal. Dahil nawala na si Moses, nadala ngayon ni Joshua ang Ark of the Covenant nung pumasok sila sa Israel. Sa Gilgal. And then after Gilgal, napunta sa Shiloh. No? Makikita ito sa 1 Samuel chapter 4 verse 3 to 5. Tapos nakuha ng mga Philistines. Nakuha, dinala sa Ashdod. And then dinala sa Gath, dinala sa Ekron, yung Ark of the Covenant. Doon sa Gath and Ekron, doon nagkaroon ng hemorrhoid or tumor ang mga Philistines. Doon sa Ashdod, doon na tumba yung statue ni Ashdod. And then after that, napunta sa Beth Shemesh. Yung Beth Shemesh, sakop na siya ng Judah. Pero yung mga tao, mga Israelites, tinignan nila yung loob ng ark. And so, 50,070 men died kasi tinignan nila yung loob. Hindi pwedeng tignan ang loob ng Ark of the Covenant kasi holy yon. Symbolism. Nung nandito
pa yung Ark of the Covenant, sinisimbolize lang nun si Jesus Christ. Ngayon, hindi natin kailangan ng Ark of the Covenant dahil dumating na si Jesus Christ. And then, pinakuha sa mga tao sa Kirjath Jearim. Kaya dito sa 2 Samuel chapter 6, nasa Kirjath Jearim or Baal Judah. So to bring up from there the Ark of God, whose name is called by the name the Lord of Hosts, who dwells between the cherubim. Cherubim, yun yung 4 living creatures or seraphim. Yung may design, no? Yung Ark of the Covenant or Ark of God. Verse 3, so they set the Ark of God on a cart. Hindi pwedeng hawakan yung Ark of God. So meron siyang holes or ring. Ipapasok mo ngayon yung ring para ipapasok yung itong kahoy, no, kunyari kahoy to. Ito yung Ark of the Covenant kasi may ring yon para doon hahawakan, hindi mahahawakan ng kamay. So ipapasok yung ring, no? Ito yung kahoy na hindi kamay ng tao kundi kahoy dapat na maayos. And then ipapasok, no? At pag nakapasok na yun, pwede nang buhatin yung Ark of the Covenant or Ark of God. Hindi pwedeng madapuan ng tao or hawakan ng tao yung Ark of the Covenant. Kaya kailangan, at saka para maiusod, pwedeng lagyan ng kahoy sa ilalim para maging, ang hirap explain. Lalagyan ng kahoy sa ilalim para, alam nyo yon, yung kahit wala siyang gulong, lalagyan siya ng kahoy sa ilalim para magpadulas ng ganon. Hindi. Paano ma-explain? Kasi nga, hindi siya pwedeng buhatin ng kamay, hindi siya pwedeng iusod. So, para mausod, kailangan ng mga kahoy sa ilalim na sunod-sunod para mausod, no? At kailangan din yung may holes. Yung holes, merong design yon yung Ark of God. Doon ipinapasok yung kahoy para bubuhatin ng mga tao. Hindi nila pwedeng diretso na buhatin. So ituloy natin, ano. So they set the Ark of God on a new cart. So bagong cart ang pinaglagyan. Paano nila may uusod yung Ark of God sa new cart? So pamamagitan nga nung pag-usod ng kahoy, no? Alam niyo naman siguro yun, di ba? Para iikot ito, tapos pag uikot, iikot na naman to, ilalagay ng gano'n para mausod. Pero, kailangan nila, hindi nila pwedeng hawakan, dahil meron yung ring. Doon naman sa ring, may kahoy naman yon. Yun naman ang kanilang gagamitin sa magkabilang dulo ng kahoy, para may usod na gano'n. Hindi pwedeng hawakan. So, they set the Ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab. Kasi dito lang nga sa bahay ni Abinadab, no? Nakalagay ito sa 1 Samuel chapter 7 verse 1. Dun sa bahay ni Abinadab from Beth Shemesh, which was on the hill, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. So, sa new cart, nandun yung Ark of the Covenant. Bagong cart. Tapos, may naghihila. Or may naghihila ng cow. Hindi naman binanggit dito, no? Pero mabigat kasi yon kasi may mga ginto yon. Tapos, mabigat yung mga kahoy. Kung gusto nyo makita, nasa book of Exodus and Leviticus, yung design. Verse 4, and they brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill, accompanying the Ark of God. And Ahio went before the Ark. So si Ahio, dalawa sila magkapatid, anak sila ni Abinadab. Nauna na si Ahio, nasa harap si Ahio, nasa likod niya yung Ark of God. And then sa bandang likodan, verse 5, then David and all the house of Israel played music. So, nagpapatugtog ng music si David. Mahilig sa music si David, di ba? Before the Lord on all kinds of instruments, of fir wood, on harps, on stringed instruments,
on tambourines, on sistrums, and on cymbals. May tambourine na, may sistrums pa, may cymbals pa, may harp, fir wood, stringed instruments. No? Hindi natin alam kung gitara, hindi pa natin uso yung gitara, pero may stringed instruments na. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God. Nahawakan ni Uzzah, na kapatid ni Ahayo. Nasa bandang likod kasi si Ahayo, nasa bandang likod si Uzzah, si Ahayo kasi nangunguna, no? And Uzzah put out his hand to the ark of God and held it or took hold of it, for the oxen stumbled. Kasi yung ark of God, merong design ng oxen yon. Meron din yung cherubim, no? Kasi nga, bakit may oxen na design? 4 living creatures. Ano yung itsura ng 4 living creatures? May lion, eagle, man, at saka oxen. Eh may design ng oxen, nahulog, tumabingi. No? For the oxen stumbled. Hinihila ng oxen na natapilok. Natapilok yung oxen. Ngayon, nung natapilok yung oxen na tagahila, si Uzzah, na hawakan niya yung ark of God. Kasi gusto niyang protektahan. Pero, hindi dapat, no? Hindi dapat hawakan kasi madumi ang tao. So, ang hinihila ng oxen. So, yung cherubim or seraphim nandun sa Ark of God. Naka-design yon. Mayroon silang pakpak. I-check nyo yung itsura ng Ark of God. So, hinihila ng oxen. Verse 7, then the anger of the Lord was aroused against Uzzah. Nagalit siya kay Uzzah. And God struck him there for his irreverence or error. Hindi niya nirespeto kasi kahit basabing natumba yung oxen, hindi niya dapat hinawakan. Hinayaan lang niya muna. Kasi holy yung Ark of God. And he died there by the Ark of God. Namatay agad si Uzzah. So, si Almighty Father, tinuturuan niya yung mga tao na irespeto siya. Na hindi pwede ang madumi sa kanya, ayaw niya ng kadumihan. Physically and spiritually. Verse 8, and David became angry because the Lord's outbreak against Uzzah. Nagalit si David. Kasi nagalit si Almighty Father. Kasi nga itong si Uzzah, hinawakan niya yung Ark of God. Kahit pa sabi mong konti lang ang hawak niya, no? Nahawak niya konti lang. Hindi pwede hawakan. And he called the name of the place Perez Uzzah to this day. So may place ngayon, hindi natin alam, meron pa bang place ngayon na Perez Uzzah? Hindi na alam ngayon kung ano na ang exact location kung saan yung Perez Uzzah. Dahil baka na naman pag nalaman ng mga tao kung asan ang Perez Uzzah, sambahin na naman doon ang lupa. Idolatry yun. Ngayon, pero baka tabi nyo, bakit mayroong Ark of Covenant? Sinisimbolize lang na tinuturuan ni Almighty Father ang mga tao. Kaya nga ito nga yung Old Covenant. Ngayon sa New Covenant, wala nang Ark of the Covenant, wala na ring temple. Sino na yung Ark of the Covenant natin, yung kontrata natin, saan na nakabase? Kay Jesus Christ, siya na yung high priest. Si Jesus Christ yung fulfillment of the law. So David was afraid of the Lord that day. And he said, how can the Ark of the Lord come to me? Gustong-gusto niyang makuha yung Ark of the Covenant. Paano ko kaya makukuha yun? Kaya nalungkot siya. Verse 10, so David would not move the Ark of the Lord with him
in the city of David. Hindi niya madala sa city of David yung Ark of the Covenant kasi nga namatay si Uzzah. Nahawakan niya. So nag-isip si David na baka galit sa kanya si Almighty Father. Kaya dun lang kaya ibinalik nila, no? Inilagay nila sa house ni Obed. Basahin muna natin. With him in the city of David. But David took it aside into the house of Obed Edom the Gittite. Dinala nila sa bahay ng isang Gittite. House of Obed Edom. Pag sinasabing Gittite, lahi ng mga Philistines, Gath, no? Nagkaroon ng kaibigan si David, isang Gittite. Alam natin na si Goliath ay isang Gittite din. At si King Achish ay isang Gittite din. So may mga kaibigan din siyang nakabanding na mga Gath, Gittite ang tawag sa kanila. So doon dinala yung Ark of the Covenant or Ark of the Lord sa bahay ng isang Gittite, sa isang Gath. Pag sinasabing Gath, Philistine. The Ark of the Lord remained in the house of Obed Edom the Gittite 3 months. Doon nila nilagay yung Ark of the Covenant sa bahay ng isang Philistine. Kasi Gittite siya eh. Pag sinabing Gittite, Gath. Pag Gath, it's Philistine. 3 months na nandun. And the Lord blessed Obed Edom and all his household. Even though Obed Edom was a Gittite or a Philistine, blessed ni Almighty Father. Bakit? Nirespeto ni Obed Edom ang Ark of the Covenant. Kaya si Almighty Father, He blessed Obed Edom. So tayo, irerespeto natin yung tatay natin. Mamahalin natin. For He is worthy to be respected, adored, and worshipped. Verse 12, now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed Edom, and all that belongs to him, because of the Ark of God. Nagulat kayo si David, dahil blines yung house ni Obed Edom at saka lahat ng kanyang mga family dahil sa Ark of God. Dahil nga inlalagaan ng house of Obed Edom yung Ark of God, meaning nirespeto nila. Hindi sila gumagawa ng kadumihan dahil takot sila. Alam na nila ang nangyari nung time na nagkaroon sila ng mga sakit. Kaya nitong nasa kanila na yung Ark of God, maayos ang kanilang kilos. And so, the Lord God blessed them. So David went and brought up the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Kaya kinuha na ni David. Kasi, ba't sila binabless? Dapat nasa atin ang Ark of God. Sila Gittite sila, pero binabless sila ni Almighty Father. So, nagkaroon ng lakas ng loob si David kunin sa house of Obed-Edom ang Ark of the Covenant. So, hindi galit si Almighty Father. Ang gusto lang ni Almighty Father, irespeto siya. Kailangan ng cleanliness, spiritual, physical, mental, clean, lahat. Kaya, itong si Obed-Edom and his household, God blessed them. Verse 13, and so it was when those bearing the Ark of the Lord had gone 6 paces. So, dala-dala na nila yung Ark of the Lord, no? Hila-hila, no? Ng oxen, kasi hindi nila pwedeng hawakan. Siyempre, isinakay na nila ulit sa cart. Pag sinasabing 6 paces, 4.5 to 5, 4.5 to 5.5 meters na ang layo ng kanilang itinatakbo. Nung tumatakbo na sila ng malayo na sila from the house of Obed-Edom or from the place of Obed-Edom, nakalayo na sila ng 4.5 to 5.5 meters. He sacrificed oxen and fatted sheep. Verse 13. Then David danced
or whirled about before the Lord with all his might. Sumayaw si David. He rejoiced. Masayang-masaya si David. And David was wearing a linen ephod, or ephod, meaning servant siya ni Almighty Father. Nagsuot siya ng linen ephod. Nag-symbolize na he was willing to serve the Almighty God wholeheartedly. Verse 15, so David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. So, tuwang-tuwa sila. May sound of the trumpet, may music. Nagsasayawan sila. They were rejoicing. Verse 16, now as the ark of the Lord came into the city of David. So, papasok na ng city of David from the house of Obed-Edom, no? Si Michal, yung kanyang wife, and the soldier's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in her heart. Etong si Michal, nakita niya si David, sumasayaw, tumatalon, nagtatatakbo. Sumilip kasi sa bintana si Michal, no? Sumilip na ganon. Nakita niya si David. She despised him in her heart. Sabi ni Michal, bakit gano'n ang inaakto ni David? Nakakahiya sa isip ni Michal. Nagbago kasi si Michal. Hindi na siya gaya ng dati. Nag-iba yung kanyang ugali. She was not the same Michal that David knew. Nagpa-aggravate pa dito ay dahil sa may asawa madaming asawa na si David at may mga anak. And si Michal, wala siyang anak. So may insecurity itong si Michal. Yung insecurity niya, gusto niya ipasa kay David. Gusto niya ibato kay David. Para nga naman nang sa ganun, si David ngayon ang ma-insecure, mapahiya sa sarili niya. Yun ang gusto niyang mangyari. So, naging wicked si Michal. Verse 17. So they brought the ark of the Lord and set it in its place in the midst of the tabernacle that David had erected for it. So nagpagawa si David ng tabernacle. Sa tabernacle, doon nila nilagay yung ark of the Lord. Siyempre, hindi pa rin nila hinahawakan. They used woods, no? Or planks of wood to move the ark of God. And then David had erected for it the midst of the tabernacle. Then David offered burnt offerings and peace offerings. Ano yung burnt offerings? It's a form of worshiping the Almighty Father by burning animals. At saka peace offerings. Ito yung peace offerings. Ito yung fellowship. Na ibig sabihin na to, ang burnt offerings, wina-worship nila si Almighty Father, ina-exalt nila ang kabutihan ni Almighty Father, and then the peace offerings is for the fellowship sa mga kapatid niya, brethren. Makikita itong, unang makikita yung burnt offerings and peace offerings sa Exodus chapter 20, verse 24. Pagmamahal sa kapwa-tao, yon ang peace offering. Burnt offering, pagmamahal yung Almighty Father, worshiping Him, being loyal to Him. And then, peace offering, or fellowship offering for the people. Na hindi siya makikipag-away, mamahalin ang kapwa-tao. So, umpisa pa lang yung ang gusto ni Almighty Father na gawin natin, na mahalin natin ang ating kapwa-tao. No? Hindi ang mga animals. Hindi ang mga dogs. Ang priority natin, kapwa-tao natin. Verse 18, and when David had finished offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. Pagkatapos niyang bigay ng burnt offerings and peace offerings for the Almighty Father, nagbigay siya ng small talk and gave thanks to the Holy God and uplifted the people, the spirit of the people, in the name of the Almighty Father,
in-uplift niya yung spirit ng mga tao. Sinabi niya na tutulungan tayo ng Almighty Father. We will be victorious in all our undertakings. Ganun ang sabi ni David kasi he blessed the people, no? So in-uplift niya. At masaya yung mga tao dahil na kasama nila yung Ark of God. Verse 19. Then he distributed among all the people, among the whole multitude of Israel. Multitude, no? Marami. All the people, lahat. Nag-distribute siya. Both women and men, babae at lalaki. To everyone. Ano ang binigay niya? A loaf of bread, a piece of meat, and a cake of raisins. Lahat ng tao. Buong Israel. Lahat ng tribe, babae at lalaki, binigyan niya. Sharing. Hindi siya selfish. So all the people departed, everyone to his house. Yun ang gusto ni Almighty Father. Sharing. Loving our brethren. Verse 20, then David returned to bless his household. Umuwi na ngayon si David sa kanyang bahay. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David. Sinalubong ni Michal si David. Kinut siya. He mocked David. She mocked David. Si Michal. Ang sabi ni Michal, nung mi-meet niya si David, how glorious was the King of Israel today. Ano nga yun? Napaka-glorious ng araw mo ngayon. Uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants. Kinukutsa niya. It's disgusted si Michal sa ginawa sa nakita niya na actuations ni David. How glorious was the King of Israel today. Uncovering himself today in the midst or in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. Para kang sabi ni Michal, nakakahiya ang ginawa mo. Nakikita ka ng mga maids, ng mga servants, ganyan ang ginagawa mo, sumasayaw ka, tumatalon-talon ka, di ba King of Israel ka? Para ka ngayong isang pangkaraniwang tao. Nakakahiya ka. Ganun ang pagkakasabi ni Michal. Kasi nga si Michal, siya insecure siya. Hindi siya maayos at nababahay. Meron siyang dark yung heart niya. Kasi kung maayos na babae itong si Michal, irerespeto niya si David na asawa niya. And at the same time, hindi niya pagsasabihan ng masama. Pero sinabihan niya ng masama. Verse 21. So David said to Michal, it was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will play music before the Lord. Masakit din ang sinabi ni David. Pero totoo naman. Inilagay niya sa tamang kinalalagyan si Michal. At kaya nasabi ni David ito, si Almighty Father ang naglagay sa puso ni David. Kaya nasabi kay Michal to. It was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler. Ako ang ginawang ruler, hindi kayo. Tinanggal kayo, sabi ni David. Sa buong Israel, sa mga tao. Kaya ang gagawin ko, magpapasalamat ako kay Almighty Father. I will play music before the Lord. Hindi siya nahiya. Hindi mahihiya si David. Kaya tayo, hindi tayo mahihiya dapat. Kung si Almighty Father ang ating pupurihin dahil tama ang ginagawa natin. Pag si Almighty Father ang kasakasama natin, pupurihin natin siya. Pag si Almighty Father ang pinag-uusapan natin, hindi tayo dapat mahiya, no?
Verse 22, and I will be even more undignified than this, and will be humble in my own sight. At mas lalo ko pang magpapakumbaba. Sabi ni David, mas lalo pa ako magpapakumbaba. But as for the maidservants of whom you have spoken, by them I will be held in honor. Pero yung sinasabi mo na yung mga maidservants na ikakahiya ako or mahiya sila, titingin nila sa akin, mababa ako, mas lalo pa nila akong irerespeto. Sabi ni David, totoo naman, mas lalong nirespeto ng mga tao at minahal ng mga tao si David dahil si David nagpakumbaba siya. Pinakita niya sa mga tao na simple lang siya, hindi siya mapagmataas, hindi siya arrogant, hindi siya haughty, pantay-pantay ang tingin sa tao. Kaya mahal siya ng mga tao. Verse 23. Therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Hanggang mamatay si Michal, wala siyang anak. Hindi siya nagkaanak. Hindi siya binigyan ni Almighty Father ng anak. At hindi natin alam, baka hindi na siya tinabihan ni David. Dahil si David, ang priority niya, si Almighty Father. Kung merong sisira sa kanyang faith, kay Almighty Father, kahit pa si Michal yun or kahit sino pang tao, buburahin niya sa kanyang mundo. Dahil ang priority, si Almighty Father. Dahil nakita ni David yung kamay ni Almighty Father, yung pagmamahal ni Almighty Father sa kanya, sa pag-iingat sa kanya. At saka, kaya hindi na rin nagkaanak si Michal, disappointed si David. Nasta all along akala niya, si Michal ang makakaintindi sa kanya. Pero hindi siya naintindihan ni Michal. Kasi nga, itong si Michal, insecure. Mahal pa man din ni David si Michal. Pero nawalan siya ng gana. Hindi natin alam kung pumunta pa si David sa chamber or sa room ni Michal. Pero kung ikaw, pagsasabihan ka ng gano'n ng asawa mo, tapos mahal na mahal mo si Almighty Father, mawawalan ka ng gana, kahit pa sabi mong mahal mo yung tao, dahil si Almighty Father na yung minamock mo, hindi na yung asawa mo. Kasi gusto ni David paglingkuran si Almighty Father dahil mahal na mahal niya. Si Almighty Father ang priority. Hindi niya tanggap si David, si Michal, hindi niya tanggap. Kasi kung talagang mahal niya si David, kahit magsayaw pa si David, or kahit ano pa ang gawin ni David para sa kapupuri ng pangalan ni Almighty Father, walang dapat sabihin si Michal. Pero si Michal, selfish siya. Kaya, therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Hindi siya binigyan ni Almighty Father ng anak. At saka alam natin na si Michal meron siyang teraphim, meaning nag-worship siya ng idols or statue or images, no? Nung tumakas, di ba si David, meron siyang teraphim. So hindi siya faithful kay Almighty Father itong si Michal. Iba ang kanyang beliefs. Pero si David, iba ang kanyang heart. Ang heart niya na kay Almighty Father. Kaya tayo, yung heart natin, kanino natin yung offer? Kay Almighty Father. He loves us so much. May mga tao magsasabi na masama sa atin. Pero si Almighty Father, puro pagmamahal. May mga pagkukulang tayo sa mga tao, may masasabi din sila masama. Wala man tayo pagkukulang sa mga tao, may masasabi pa rin masama. Pero si Almighty Father, He's good and He loves us so much. Tanggap niya tayo kung ano tayo kahit na makasalanan tayo. But of course, we must be remorseful of our sins and believe in Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.